Magandang araw mga bata. Ang focus ng ating aralin sa araw na ito ay nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap gamit ang tayutay na personifikasyon. Masdan ang bawat larawan. Ano ang iyong napapansin? Tama, tumatawa ang magandang bulaklak. Ano ang iyong napapansin sa ikalawang larawan? Tama, umiiyak ang langit. Ano naman ang ginagawa ng punong ito? Tama, ang puno ay sumasayaw. Anong ginagawa ng araw? Tama, ang araw ay nakangiti. Ano ang napansin mo sa bawat pahayag? Kung susuriin natin ang bawat pahayag, totoo nga bang tumatawa ang mga bulaklak? Umiiyak nga ba ang langit? Meron ba talagang sumasayaw na puno? At ngumingiti nga ba talaga ang araw? Ang tawag dito ay personifikasyon o pagsasatao. Ito ay isang tayutay na nagbibigay ng katangian, ng pagkilos, damdamin o kakayahang pangtao sa mga bagay, hayop, halaman o bagay na walang buhay. Halimbawa, nagtampo ang buwan nang matakpan ito ng ulap. Ang ibig sabihin ng nagtampo ang buwan ay natatakpan ng ulap ang buwan kaya hindi ito makita ng malinaw. Ang salitang nagtampo ay katangian ng tao, hindi ito talaga nagtatampo. Ginagamit ito bilang masining na pagpapahayag para mailarawan ang sitwasyon. Sa ating ikalawang halimbawa na nakangiti ang mga bituin sa madilim na langit, ang ibig sabihin lamang nito ay kumikinang at maliwanag ang mga bituin dahil madilim ang langit. Ang salitang nakangiti ay katangian talaga ng tao. Ginagamit ito upang maging mas maganda ang ating pagpapahayag sa ating ginagawang pangungusap. Para sa ating ikatlong pangungusap, niyakap ako ng malamig na hangin. Ang ibig sabihin ng niyakap ako ng hangin ay nararamdaman mo na may malamig na hangin na dumadampi o bumabalot sa ating katawan. Ang salitang niyakap ay kilos ng tao. Hindi naman talaga yumayakap ang hangin. Ginagamit lamang ito upang mas maging maganda ang pagpapahayag natin. Ngayong alam mo na kung anong ibig sabihin ng personifikasyon, subukan nating kumpletuhin ang mga pahayag. Magbigay ng katangian ng tao upang mas maging masining ang bawat pangungusap. Tandaan, ang personifikasyon ay isang tayutay gaya ng simili at metapora. Binibigyan nito ng katangiang pantao ang bagay, hayop, halaman o kalikasan. Maaari ding bigyan ng pagkilos ng damdamin o kakayang pantao ang mga bagay na tinutukoy natin. Hindi literal na ginagawa ng bagay ang kilos. Ginagamit lamang ito upang mas maging masining, mas maganda at mas maging malinaw ang bawat pagpapahayag. Upang alamin ang iyong natutuhan sa araw na ito, sagutan ang mga sumusunod. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tukuyin kung ang pahayag ay gumagamit ng tayutay na personifikasyon. Isulat ang TP kung may konotatibong kahulugan ang pangungusap at HTP kung literal ang pakahulugan ng pangungusap.